Pinawi ng pamahalaan ang pangamba ng mga Pinoy sa posibleng pagsiklab ng Giyera Mundial sa gitna ng tumitinding bakbakan sa Israel at ng Iran. Tiniyak din ng gobyerno at tuloy-tuloy po ang pagpapalikas sa mga apektadong Pinoy. Kasabay naman po ng panawagan sa lahat ng mga lider ng bansa na idaan sa mapayapang pag-uusap at diplomasya ang problema. Sa harap nito, siniguro naman ang pamahalaan na handa ang Pilipinas sakaling tumindi pa ang tensyon sa gitnang silangan. Report mula kay Eden Santos. Huwag mag-alala ang taong bayan sa patuloy na tumitinding tensyon sa pagitan ng Israel at Iran. Sa press briefing sa Malacanang ay tiniyak ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na handa ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa anumang nangyayari sa Middle East. Sa harap ito ng pangamba ng maraming Pilipino sa posibleng pagsiklab umano ng World War III. Sinabi ni Castro na huwag mag-alala ang mga tao dahil ang gobyerno ay nagtatrabaho para sa lahat. Handa po tayo sa anumang mangyayari at lahat po ng pangangailangan ng taong bayan ay tutugunan po ng pamahalaan. At huwag po sila mag-alala dahil ang gobyerno po ngayon ay nagtatrabaho para sa ating lahat. Nananawagan naman anya si Pangulong Marcos sa lahat ng mga leader ng mga bansa na magkaroon ng mapayapang pag-uusap at diplomasya para maibsan ang lumalalang tensyon. Ramdam po ng Pangulo, ramdam po ng gobyerno ang alalahanin ng mga leaders ng iba't ibang bansa dahil sa umiinit at tensyon sa rehiyon. Ang panawagan din po ng Pangulo ay magkaroon po ng mapayapang pag-uusap at diplomasya para po maibsan ang lumalalang hindi pagkakasundo. Kailangan din po manindigan para sa pandaigdigang kapayapaan para maging matatag po ang global community. Batay sa direktiba ni Pangulong Marcos, patuloy na nagsasagawa ng repatriation efforts ang Department of Migrant Workers at ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan para sa kaligtasan ng mga Pilipino sa Israel at Iran. Anya nasa Amman, Jordan na ang team at sasalubungin ang unang batch ng mga Pilipinong nailikas mula sa Israel. Inaasahan din na masisimula ng repatriation ng mga OFW mula sa Iran sa mga darating na araw. Handa na rin anya ang iba't ibang tulong para sa mga repatriates. May nakahandang 150,000 pesos financial assistance, transport at accommodation support, medical assistance at livelihood at training packages upang matulungan silang makapagsimula muli sa bansa. Para naman sa mga magpapasyang manatili rito, bukas ang mga programa ng pamahalaan para sa rescaling o reskilling negosyo at job matching. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Samantala, hindi lamang preemptive actions ang ginawang pag-atake ng Israel sa Iran para pigilan ang development at paglikha po ng nuclear weapons nito. Sa pananaw po ni Dr. Renato De Castro, isang security analyst, plano talaga ng Israel na patalsikin ang rehimen sa Iran at sawatahin ang plano nitong maging isang regional military power. Suportado rin anya ng Iran ang mapag-ataking ginawa ng Hamas sa Gaza noong October 7, 2023 at maging ang pag-atake ng Hezbollah mula sa Lebanon. Posible kasi in-announce na rin ni Prime Minister Netanyahu. Lalo na nakita nila lalo ng initial start ng operation ng Israel na napansin niyo immediately yung mga attacks ng Israel talagang precise surgical. Patay ka agad yung chairman ng Joint Chief of Staff ng Iranian Armed Forces, patay ka agad yung commander ng Islamic yung Revolutionary Guards, yung mga key leaders sa loob ng gobyerno patay ka agad yung 10 nuclear scientists ng Iran. Correct. Kasi operation was conducted inside Iran. Na-penetrate ng Israeli intelligence yung Mossad.
mismo yung gobyerno. Kaya this is an indication of weakness of the Islamic State. Ayon pa rin kay De Castro, may strategic coordination sa pagitan ng Estados Unidos at ng Israel sa pagpapasabog nga ng 3 nuclear sites ng Iran. At paliwanag pa ni De Castro sa programang ASPN, ano sa palagay nyo, ginawa ito ng Amerika upang i-degrade ang puwersa ng Iran sa usapin ng air defense system nito. Kasi I think may although sinideny ng both sides, I think there's a coordination, no? Oo. Kasi ang ginawa una talaga ng Israel, talagang dinigrade niya yung air defense system ng Iran. Pero of course may limitation din yung Israel. Wala silang bunker busting bombs. And of course wala rin silang delivery system para doon sa bunker busting bomb. Samantala, naniniwala naman si De Castro na ang pag-atake na ginawa ng Estados Unidos ay nagpapakita na kung kaya nitong atake ng Iran na isang regional power, ay kaya rin itong gawin sa iba pang regional power na may threat sa kanilang allies at security powers.